Kamusta na nga po mga master, at sa videong ito ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 252 sa manhwa series ng Solomax Newbie. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Ipinakita sa atin etong nakatikom na kamao nitong si Jinyuk na agarang malakas na inilapat sa sikmura nitong si Jonam Chol na siyang tuluyang nagpatalsik dito sa lapag. Habang malakas na nagtatanong ang iba pa nitong mga kasamahan kung bakit sa sinuntok nitong binata, gayong inilahad naman nila ang lahat ng mga impormasyong nais niyang mapag-alaman. Subalit agad namang mas minabuti ng mga itong tumahimik na lamang dahil literal na malademonyo ang figurang ipinapakita sa kanila nitong ating pangunahing tauhan. Doy napaisip nga si Jinyuk na aniya, ang karamihan nga daw sa mga manlalaro ay nakatuon ang atensyon sa ika-29 na palapag ng Tore, habang ang Demonic Association naman ay abala sa pagkidnap ng mga residente ng Tore na naninirahan sa mga mas mababang palapag nito. Dagdag pa nga niya na halos malipol ng tuluyan ang mga Diyos ng Ragnarok matapos ang pagsalakay na isinagawa nitong mga Diyos ng Olympus. Gayun din kung etong demonyong si Gantafer ay nagpapalakas ng puwersa sa nasabing palapag, ay nangangahulugan nga raw ito na ang malawakang digmaan sa bagyang gitnang palapag ng Tore ay malapit nang mag-umpisa. Napakabilis ng araw ng mga nagaganap na progreso, gayong sa kasalukuyan ay nasa intermediate phase pa lamang sila, at tila ba ang raid difficulty ay mas lalo lamang tumataas bilang pagtugon sa mga preparasyon niyang isinasagawa. Doy inatasan nga niya etong alagad niyang si Tibon na siya na di umanong bahala sa mga nasabing miyembro ng Demonic Association na agad nagbigay ng pagkabahala dito sa tatlo. Subalit pinakalma naman sila nitong Kalansay sapagkat kaniya lamang di umano silang ililipat sa ibang lokasyon at kapwa nagpapakita ng nakakatakot na aura katulad ng kaniyang bossing, kasabay ng paghagi sa mga ito sa ere habang maririnig ang pagsisisi ng mga ito sa kanilang naging pagpapasya sa kaawa-awa nilang buhay. Matapos noon ay mas minabuti nitong binata na atasan etong si Sylvia na bumalik na lamang sa ika-6 na palapag at sila na lamang ang bahalang magligtas sa mga kalahi niyang patuloy pa ring nasa ilalim ng kontrol nitong si Modrey. Ngunit ang kanyang kabutihang loob ay tinanggihan naman nitong babaeng elf sapagkat nais nga raw niyang tumulong sa mga ito upang mailigtas etong sina Teslon at iba pa niyang mga kalahi. Muli namang nilinaw nitong si Jinyuk na hindi isang biro ang lugar na kanilang tatahakin. Sapagkat kung sasama nga raw sa kanilang isasagawa etong si Sylvia, ay tiyak na muli siyang tatapak sa lugar na punong-puno ng mga parasitiko na siyang nagdulot sa kanya ng malaimpyernong karanasan. Sa kabila ng nakababahalang realidad na pahayag nitong binata, ay nanatili pa rin sintigas ng bakal ang determinasyon nitong si Sylvia at kaniyang araw itong gagawin kung ito lamang ang paraan upang mailigtas ang kaniyang mga kalahi. Napangiti na nga lamang etong si Jinyuk mula sa kasagutang kanyang nakuha mula dito sa babaeng elf. Bagamat ang payag na iyon ay lubos niyang hindi inaasahang makuhang kasagutan. Samantalang sa mga oras ding iyon ay makikita natin etong si Melina na kinokontak etong kasamahan niyang si Tristan habang hinahangad na malaman ang kanyang kasalukuyang kalagayan. Ayon nga dito, ay patuloy silang naghahanap ng mga posibleng magagamit bilang mga aliping sundalo mula sa mas mababang palapag ng Tore, at bagyang araw silang nahihirapang pumili ng mga mapakikinabangan sa ika-6 na palapag. Pakunwaring nakontento naman etong si Melina sa naging paliwanag nitong si Tristan at hinangad na ipagpatuloy lamang nila ang paggalugad sa naturang palapag. Gayon din patuloy nga raw siyang magbigay ng update hinggil sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Gayon din pasimple pa nga itong nag-iwan ng paalala na palagi nga raw itong mag-iingat na garang naunawaan naman nitong kanyang kasamahan kasabay ng tuluyang pagtapos sa kanilang pag-uusap. Matapos nito ay makikita nating binigyan din itong si Melina na tanging lumabas lamang siya sapagkat napakaingay nga raw ng mga ito sa loob nitong simbahan, kaya naghanap siya ng lugar na payapa siyang makakapagtrabaho. Sinang-ayon na naman siya nitong si Modrey at pinuri pa nga ang aniya ay dedikasyon nitong si Melina para sa kanilang asosasyon, kasabay ng pasimpleng pagyakap dito sa naturang babae. Agara namang tinapik nitong si Melina ang brasong nakahawak sa kanyang katawan kasabay ng pagbibigay diin na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang tuluyang pabagsakin at wasakin ang buong sangkatauhan, habang bagyang naiinis sa pagiging palahawak nitong kanilang bagong leader. Hinangad na nga sana niyang umalis dito upang aniya ay pagpatuloy ang kanyang gampanin. Subalit bago man siya tuluyang makalayo sa kanyang kinaroroonan, ay agara naman siyang pinahinto nitong demonyong si Remya. Paliwanag pa nga nito na batay sa kanyang pagkakatanda ay isa siya sa mga miyembro ng Demonic Association na nagawang makaligtas sa nagdaang pagkilos na isinagawa nitong namatay na matandang si Nietzsche. Dagdag pa nga nito na sadyang napakarami ng pinagdaan ng labanan etong si Melina na nagawa niyang iligtas ang kanyang sarili, kaya't nangangahulugan lamang daw ito na nagtataglay siya ng kahangahangang survival skills. Tinugon naman siya ni Melina
Nang syempre naman dahil walang hihigit pang importante kundi ang patuloy na mabuhay. Tiningnan nga siya ng matalim nitong si Remya na mapipinta ang pagdududa sa kanyang naging payag at pasimpleng na wika pa ngang hindi kaya ay may tinatago ito sa kanila. Kunwaring ngumiti nga siya at sinang-ayunan na lamang etong tensyonadong si Melina, subalit lingid sa kaalaman nito ay pasimpleng tinarget na nga nitong babaeng demonyo gamit ang kanyang buntot mula sa likurang bahagi, ang tagiliran ng nasabing babae. Nalabis nga ang pagkabigla nung masilayan at madama niyang nasugatan na siya ng talim nitong tinataglay. Kasunod nito ay ang pagka-activate ng skill na tinatawag na succubus oath na nagdudulot ng voluntaryong pagsunod sa sino mang mapipiling target nitong si Remya. Hinawakan nga nito ang ulong bahagi nitong si Melina at muling inihayag ang kanyang pagdududa matapos ang napakaraming beses na nagawa nitong makaligtas sa bingit ng kamatayan. Kaya't wala nga daw siyang iba pang pagpipilian kundi ang alamin ito ng persahan upang malaman kung ano nga daw ba ang itinatagong lihim nitong nasabing babae pagdating sa kanila. Samantalang sa kabilang linya ay masisilayan naman natin etong si Tristan na matapos ang naging pag-uusap nilang dalawa ni Melina ay hindi na nga maikukubli ang kanyang pag-aagam-agam at agad na inilahad dito sa kanilang bossing ang posibilidad na nasa panganib ng araw sa kasalukuyan ang nasabing babae na ikinabiglang marinig naman nitong si Jinyuk. Paliwanag pa nga nitong si Tristan na ang paglalahad nga raw nitong si Melina ng katagang mag-iingat siya ay isang klase ng senyales na siya ay kasalukuyang pinagsususpetsahan na sa kanilang samahan. Tila ba hindi naman nabahala etong si Jinyuk dahil ang ganong mga bagay di umano ay normal lang nararanasan ng sino mang nagboboluntaryo na maging isang espiya. Dagdag pa nga nitong binata na huwag nga raw mag-alala etong kanyang kasamahan sapagkat hindi isang bagito etong si Melina kaya't nakatitiyak siyang magiging ayos lamang ang lahat. Pagkatapos ay pasimple namang kinuha nitong si Sylvia ang atensyon nitong ating pangunahing tauhan at ninais na makausap ng masinsinan. Nung nakalayo na nga silang dalawa ay agarang natanong nitong elf sa binata na hindi ba't miyembro ng Demonic Association etong si Tristan na silang nagdulot ng kaguluhan sa ika-6 na palapag. Pinatotohanan naman ito ni Jinyuk. Subalit upang mas malinawan nga etong babaeng elf ay ipinahayag sa kanya nitong ating pangunahing tauhan na siyang nga raw ay kanyang espiya. Pinaalalahanan naman siya nitong elf na bagamat matalinong individual etong si Jinyuk ay dapat pa rin itong pakatandaan na ang mga nasabing individual ay parating handang traidorin ang mga kagaya nila oras na nagkagipitan. Kaya't bakit nito hinahayaang makisalamuha ang isang kagaya niya sa kanilang grupo? Napaisip nga itong binata sa kanyang naging paliwanag. Kasabay ng paglalahad na hindi ba't nung unang beses din silang nagkita ay sinubukan din siya nitong si Sylvia na patamaan ng kanyang palaso na ikinahiyang marinig nitong nasabing elf. Wala nga raw siyang problema sa bagay na iyon sapagkat nung una ay minsan din siya nitong itinuring na isang kalaban. Sa totoo nga lamang daw ay hindi lamang siya ang gumawa noon laban sa kanya dahil ang karamihan sa mga taong nagtangka sa kanyang buhay ay ang siya ngayong kasalukuyan niyang kinakasama. At bagamat nakakatawang isipin na silang nagnais na siya ay paslangin ay sila pang mga individual na labis niyang pinapahalagahan sa kasalukuyan. Kaya't ayon nga sa binata, nabigyan nga raw nito ng pagkakataon etong si Tristan. At kung sadyang hindi sila magkasundo, ay lumayo na lamang ito sa kanya na siyang malalim na pinag-isipan nitong Matapos babaeng noon, elf. Ay ating makikitang tinahak na nga nitong si Tristan etong simbahan na siyang nagsisilbing base nitong mga demonic humans. Kasakasama etong kanyang bossing. Paliwanag nga niya para dito na malamang ay doon sa pinaka-underground na bahagi ng nasabing simbahan, isinasagawa nitong sina Modre ang pagpaparami ng kanilang mga alipin at posibleng maging itong si Melina ay naroroon din. Aminado nga itong si Jinyuk na hindi magiging madali ang kanilang pagpasok sa nasabing base dahil sa dami nitong mga elf na wala sa katinuan. Kaya't nakakainis man ay pinaalalahanan niya itong kanyang mabataan na maging maingat sa mga ito at huwag sasaktan ang mga nasabing nilalang. Kung pagmamasdan nga raw nila sa kasalukuyan ay masasabi nilang mukhang wala ng kaluluwa ang mga ito. Subalit batay sa kanyang pagkakaalala ay lubas silang nasasarapan sa kanyang mga inihandang putahe sa nakaraan, kasabay ng pagkilos nitong tatlo upang simulan na ang kanilang misyon. Ang kanilang aksyong isinagawa ay pinagmamasdan naman nitong si Sylvia mula sa di kalayuan at labis na namamangha sa kahusayan ng mga ito. Unang ang pinuntirya nitong si Tristan ang isa pang miyembro ng Demonic Association na kaniyang iginapos ng sandata niyang latigo at buong lakas na inihagis sa ere. Samantalang eto namang si T-Bone ay abala sa paggamit ng kanyang pamamaraang natutunan mula sa kanyang bossing at madali lamang napalabas mula sa bibig ng isang elf ang isang parasitikong linta. Napagpasyahan nga nitong mumunting kalansay na pasukin na ang nasabing simbahan at ipagkatiwala na lamang dito kina Tristan ang pagligtas sa mga elf na kasalukuyang wala ng malay, na sinang-ayunan naman ito. Subalit sa gitna nga ng kanilang isinasagawang pagkilos ay hindi na malaya nitong si Tristan na nakalapit mula sa likuran niyang bahagi.
Ang isa pang miyembro ng Demonic Association at planong tapusin na ng tuluyan ang isa niyang kagayang traidor. Gulat na gulat nga itong si Tristan sa naturang pangyayari. Subalit bago pa man siya tuluyang mapaslang ng nasabing individual, ay agad na tinamaan na ito ng isang palaso na nagmula pala dito sa elf na si Sylvia. Kasunod nito ay kaniya ngang inilahad na tanging nakikipag-cooperate lamang siya dahil tinutulungan nitong si Tristan ang kanyang makalahi at binigyang diin na hindi siya mag-aatubiling patamaan siya ng kanyang palaso oras na gumawa ito ng kahina-hinalang pagkilos. Wala namang masabi etong si Tristan para dito sa elf, kundi ang kanyang pasasalamat. Kasunod nito ay nakiusap nga etong homunculus na si Prey na tulungan itong si Sylvia etong si Tristan na buhatin etong mga elf na walang malay patungo sa mas ligtas na lugar. Ang kanilang pagkilos na isinasagawa ay pasimpleng pinagmamasdan din nitong ating pangunahing tauhan at nawika nito na mukhang nauunawaan na nitong si Sylvia kung ano ang nais ng iparating. Sapagkat upang makuha nga raw ang hinahangad ng bawat isa ay kinakailangan nila minsang gawin ang isang bagay bagamat labag ito sa kanilang kalooban. Katulad nitong si Alice na kasalukuyan naghahanda ng maglayag sa ika-29 na palapag ng Tore mga Master.